guys, alam nyo na kung anong lulutuin ko ngayon. May bawang sibuyas, luya, at meron tayong atay, brown chicken. Para siyang native chicken. Binili ko siya sa Asian store. Whole chicken siya, $16 siya ang whole chicken na. And then ito yung talbos ng sili na binili natin 2 weeks ago. And then ito yung mga pampalasa natin. Ground pepper, white peppers, and then patis, yan lang ang pampaano natin, yan ang pampalasa. Tapos meron tayong black pepper, olive oil, and then papaya na hindi ko pa nagagayat kasi habang nagigisa ako, doon ko siya babalatan at hihiwain. Ayan. So, ito, may kasama yung ulo, paa, tsaka yung pakpak. The whole chicken na yan. Ayan. Tapos, dito ko siya lulutuin sa malaking kawa para magandang pagigisa. Para lutong-luto siya. Diyan, ayan. Okay? Yan lang. Yan ang ating menu for today. Tsaka yung dulong, ipiprito ko mamaya. Naubusan kami ng itlog. Kaya ngayon, uunahin ko muna ito pag pick up ko sa anak ko sa school. Ayun, bibili tayo. Bibili tayo ng itlog. Okay? So, ayan, lalagyan na natin siya ng olive oil. Gusto na ng olive oil ko. Nagpapainit na ako ng kawali. Nagpapainit na ako ng kawali para ayan. Ang una natin ilalagay ay luya. Kasi ang luya ay para mag-brown-brown siya bago natin ilagay ang iba pang ingredients. So, maraming luya. Mas masarap sa tinola ang maraming luya. So, iba-brown-brown natin muna. Napapansin nyo, never ako nagbalat ng luya. Hindi ko alam kung bakit. Hinugasan ko na lang siya ng mabuti. Maraming luya, mas masarap. Kaya ano lang siyang ma-brown bago sa dati ng sibuyas at bawang. Okay? Yan. Pag habang nagigisa ako niyan tsaka nung chicken, ang gagawin ko naman is, lalagyan ko na siya ng pampalasa. And then, saka ako magtatalog ng papaya. Yung iba, sayote ang nilalagay, di ba? Pero parang masarap masarap talaga pagka yung, pag ang inilagay mo pag ang nilagay mo ay yung papaya. Iba yung yung mata ko kasi gawa ng sibuyas. Okay, brown lang natin siya. Ako gusto ko marami talagang luya. Tapos nagpapakulo na rin ako ng tubig at the same time para pag natin siya, mabilis siyang maluto. Mabilis kumulo ang niluluto natin. So, lagay din natin ang sibuyas. Yan. Lagay din natin ang sibuyas. Hindi ako masyado sa mantika talaga. So, galing ako ng trabaho kaya lang. Nag-crave ako ng yung tinola, gusto kong may sabaw. Kasi brown rice ang kanin ko. Okay, ganyan lang. Hayaan nyo lang mag-caramelize yung bawang, yung sibuyas, at saka yung luya. Di ba nga sabi ko sa'yo, kaya sumasarap ang niluluto mo, lalo pagka yung, halimbawa yung may sabaw. Para sumarap siya, tignisan mo mabuti. Yun ang the best key sa pagluluto. Yung pag-igisa.
Isasangkot siya. Ang tawag sa amin yan. Sangkot siya. Alam ko sa Batangas, ganun din ang tawag sa Quezon. Yan ang tawag sa kanila. Isasangkutan yung maigi. Ayan, pwede na natin ilagay ang bawang. Diba, tila mo, hindi na ako nag-aano ng bawang. Magpipipit. Kasi naka-ready na yan. Nakalagay sa isang container. Inaano ko na lang siya. Nilalagay ko, hindi naman nasisira. Kasi nasarap naman siya. Ang bango. Ang bango ng bawang sibuyas sa kaluya. Hayaan nyo lang siyang ganyan. Okay. Yung bawang at sibuyas, ilagay din natin ang chicken. Ayan. Ilagay ng chicken. Yung atay, mamaya na natin ilalagay. Kasi ang atay, mabilis maluto. Alam niyo kung saan galing tong kawaling to? Matagal ko na tong kawali. Siguro, mag-10 minutes na siya. Excuse me, 10 minutes na siya. Binili ko siya sa Asian sa Seafood City. Binili ko siya kasi nahihirapan ako magluto ng pansit. Pagka yung nahihirapan ako magluto. Ayan. Tapos, takpan nyo lang siya para maliit ang aking pantakit. Nasa kayo malakas ang pantakit. Alam ko may malaki ang pantakit dito. Parang gawin din. Magsundaki lang sila. Tapos, hayaan nyo lang siyang ma-brown ang chicken. Haluin pa natin na isang halo bago na. Huwag nyo lalagyan agad ng tubig. Diba? Hayaan nyo lang siyang ganyan. Bango. Tapos takpan nyo lang siya. So, hayaan nyo lang siyang mag-brown-brown. Okay? So, nilagyan ko na siya ng mga pampalasa. Hindi yan marami. Kasi maraming sabaw yan mamaya. Tapos lutuin yun. Ganyan lang ang ano nyo. Tapos ano na nga siya. Lagyan nyo na, pwede nyo na sandapan na ng tubig. Yung pinakang desired na sabaw na gusto nyo. Pero hayaan nyo muna siya na maluto ng ganyan. Mag-crack lang tayo ng 2 eggs. 2 o pwede ng tatlo. Maliliit kasi yung itlog eh. May na yan, di ba nilagyan ko na siya. Tapos, nilagyan ko na siya ng pampaalat, di ba nung last time na bagong bili ko siya. So, hindi na natin lalagyan. May salt and pepper na rin yan. Saka yung herbs na nilagay ko. Mix nyo yung mabuti para yung itlog ay ganyan lang. Mix nyo mabuti para
Hindi buo-buo yung itlog sa isang lugar lang. Pagkatapos niyan, lalagyan natin siya ng tapos lagyan natin siya ng flour. Ang gagamitin kong flour ay yung Korean fry mix for cooking. Ito yung flour na nilalagay natin. Tansyohan na lang din. Yan. Yan. Tapos i-mix-mix nyo ng well. Ganyan lang. Crunchy yan kasi ang nilagay ko is yung yung Korean flour. Ang lagay sa tempura yun eh. Diba? After nyan, kung wala kayo nito, alam nyo magandang ilagay din. Kung may cassava flour kayo, maganda rin ilagay yung cassava flour. Cassava flour or yung sa atin, ang cornstarch pwede rin. Mas maganda siya kaysa sa harina. Mas siya. Ayan, ganyan lang niya. Kung may kinchay kayo na fresh na kinchay, lagay nyo rin na kinchay. Chop-chop nyo yung kinchay. Ayan, ganyan lang. Tapos, kumukulo ng mabuting tinola. Lalagyan natin siya ng sesame oil. Nasa ng sesame oil. Sesame oil, where are you? Magparamdam ka. Andun sa dulo. Lagyan natin siya ng sesame oil para mabang pangiluto. Huwag mo makadalali. Tama lang. Parang naparami siya. Okay lang din yan. Ang ginagamit ko sesame oil is Korean sesame oil. Yun ang ginagamit ko. Kasi mix-mix nyo lang. Yan, ganyan lang. Diba? Ayan na siya. Kasi pipirito na lang natin mamaya. So guys, may mga ginamit akong use na mantika. As long naman na malinis pa yan, pwede mo siyang pagpiritusan din ng dulong. Kaya ako yung mantika, ang ginagawa ko, sinasala ko. Para wala siyang mga crumbs. Ano yung tawag doon? Yung wala siyang masyadong maraming mga pinagpiritusan baga. Yung mga ganoon. So, kaya ako, nakakatipid ako sa mantika. Yung mga So guys, napiprito na ako ng dulong. Ganyan lang ang paglalagay. Medyo yung good amount lang. Diba? Hanggang sa mag-golden brown na siya. Tapos yung tinola, ayun, niluluto ko pa. Nagtataka kayo bakit ang dami ko. Kasi may bisita akong dumating galing Pilipinas. Subscriber din natin, mga ka-manager din natin sila. So, dadalhan ko sila nito bukas. Or mamaya, pag nakapahinga ako, pupunta ako sa hotel nila. Pinadala sila ng company. Meron silang company, hindi naman tour, ano man tawag to. Meron silang conference. So, pinadala sila dito. Nakahari yung DJI ko. Dito nga kayo. Hindi ko naman ako sa kayo ilalagay. So, yan. Pinadala sila ng company dito. Kaya, nandito sila ngayon sa California. Isa sa Vegas ang punta nila, pero inuna
yung isang kasama, ng isang ka-manager natin sa San Francisco pumunta. So, she said, he never been in California. I mean, in US, in general. Pero, wala sila dito kamag-anak, so, ako na yung mag-ano sa kanila, yung para mag-tutor. Tikman natin. Ang sarap. Parang medyo masakit kasi yung ulo ko gawa ng, alam niyo naman, busy ako kahapon, maaga ako pumapasok, maaga kasi gumigising. So, parang pag umiinom ng sabaw, parang napapawi yung sakit ng ulo. Hindi ko alam kung bakit. Pag umiinom ako ng sabaw na mainit, ay naku. Ang sarap, guys. So guys, pwede na natin ilagay ang atay. Hindi pala muna. Papaya pala. Lagyan natin ang papaya. Ilagay na natin ang papaya. Ayan. Ilagay na natin ang papaya. Ayan, lagyan natin ang papaya. Ayan. Mukha lang marami. Kasi nga, malaking pinagbutuan ko. Kasi para ano siya, para maganda yung luto, para hindi siya siksikan. Kaya sa malaki ko, dito ko yung niluto sa malaking tawa. Para ano siya. Tapos lagasin natin ito. Dito natin ilalagay yung niluluto natin okoy. Mag-golden brown na siya. Golden brown na ang dulong. Nabudol ako nitong anak ko kahapon sa ano. Nabudol niya ako sa sabi ko yun. So, update tayo sa ating tinola. Ayan na siya, oh. Oh, kulo-kulo na siya. So, mamaya, pag malambot na yung papaya, ilalagay na natin talbos ng sili. Dapat pala bumili ako ng ng malunggay. Pero, ayan na siya. Labog na, oh. Ito naman yung paa. Diba? Tapos, ito yung second batch ng dulong. Oh, ganyan. Ito yung luto na. Mainit pa. Pero, malunig yung crunchiness. Hindi ba? Oh, masarap siya. Hindi siya maalat. Tama lang yung templado ko ng isang araw. Hindi ba? Oh, yan. Tinola with talbos ng sili at saka meron tayong dulong. Okay? Ito po ay very, siguro pag sa Pilipinas, pag ilang araw, umaga, tanghali, hapon nyo na pwede itong ulamin. Di ba? Pero in reality, pag mayroon nito, wala nang tinola. Ito lang yung uulamin. Kasi syempre, nagtitipid tayong mga nanay, di ba? Ang uulamin lang ito. Pag naman yun, mga paa, pakpak, yung ulo, leeg, yun ang tinola. Tapos yung pitso, tsaka yung breast, ayun ay gagawin mong either apretada or lalagyan mo ng patatas, di ba? Ganoon tayong mga nanay. Yung manok, minsan tatong luto. May adobo, may apretada, tapos mayroong tinola, sinabawan. Pero, mas gusto ko yung sinabawan ko ng lahat. Pero in reality sa Pilipinas, ganoon, di ba? Yung manok na isang buo, 3 lutuan 'yan.
Di ba? Kanya lutong-luto. Hindi siya regular na manok na ano, yung parang 45 days, hindi. Ang tawag sa kanya, brown chicken. Kaya medyo pricey siya. Ano siya, yung organic chicken. Yung, para sa farm pinalaki yung ganon. Yung pagalang mga manok lang. Para sa ating native kung tawagan. Or sa amin sa ano, sa Tagalog, ang tawag, dumalaga. Dumalagang manok. Or native na manok ya. Ganyan. Tapos maya maya, ilalagay na natin ang atay. Actually, pwede na natin ilagay ang atay. Yan, nilagay ko ng atay. Medyo ilubog-lubog lang. Nahugasan ko na siya kanina. Ilang beses ko na nga hinugasan. Tapos huwag niyong hahaluin kasi para hindi siya para hindi siya madurog. Wala, gusto ko lang may atay. Yung binili ko kasi wala siyang atay balunan. So lagay ko nga ng mga ilong atay. Ayan, di ba? Oh. Tapos itong akin dulong na okoy, ayun pala dulong na okoy, 'di ba? So nailagay ko na ang talbos ng sili. Hindi ko na napakita kasi may kausap ako sa telepono. Ayan siya. So pwede na siyang i-off. Off na natin yung apoy. Oh, ayan na yung tinola, 'di ba? Oh, tapos ito yung dulong. Ganun lang, continue lang ang ano. Hi guys, kain tayo. Ang ating pagkain ngayon ay ang ating nilutong tinolang manok. Yan, tinolang manok. At saka meron tayong okoy na dulong. At saka meron tayong rice. Okay. Magkakamay na lang tayo para masarap ang kain. Tignan natin ang sabaw. Sarap ng sabaw. Lasang-lasa yung dahon ng sili. Yung parang, alam mo yung aroma. Yung ganun. Tignan natin yung dulong. Crunchy siya. Favorite ni Kanu yan. Ang problema, hindi pwede sa kanya. Hindi ko pwede siyang tumigay isang piraso lang. Ayun kung bakit. Mataas ang uric acid ng silverfish. Pakpak. Tama oh. Talbos ng sili. So, hindi na sayang yung talbos ng sili ko. Ito yung pinakang dita. Sobrang labog oh. Kasang lasa yung luya. Dulong.
Ewan ko kung tindig mo. Binaba ko yung mic. Harap. Gusto ko sa tinora talaga yung mga buto-buto. Yung mga ganyan. Tayo ng talak ng ano. Ayoko kasi yung sobrang gabog ng papaya para makunat-kunat lang. Paa. Po. Okay pa naman. Sorry. Sarap ng papaya. Maraming talbos at silo. Sarap kasi. Sarap yung atay. Palibasa lutong-luto yung luya. Kaya, kinakain ko yung luya. Sarap ng sabaw. Iba yung lasa ng sabaw. Gusto ko pinagpawisan ako. May buto pala. Hindi ko nakita.
Natatawagan ko lang yung kaibigan ko para mag-pick up niya dito yung pagkain. Tinaraw yung ulo. Tira niyo pangat. Dalawang oko lang kaya kong busin. Ano na? Ulo. Pasensya na doon sa hindi kumakain ng ulo. Excuse me. Pero ako, favorite ko to. Sarap. Ang sarap. Ang sarap ng tinola. Ito ay masarap ulamin pagka yung tagdamig talaga yung umuulan. So hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa lahat na sumusubaybay sa Manager Judy Vlog. Maraming salamat sa mga hindi pa po nakakakilala. Ako po si Manager Judy. Daily vlog po ako. Kung ano lang po yung ginagawa ko sa pang-araw-araw, yun lang po yung binablog ko. Or minsan, ayun, may nakikipag-meet tayo sa mga friends natin. Or minsan naman, more of luto. And then, like a daily routine ko po sa buhay. At saka yung, minsan, may mga share tayo ng mga natin sa buhay, mga karanasan natin sa buhay, mga ganun po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay at sa lahat po ng mga taga-Saudi, sa mga kaibigan po ng pinsan ko na si Jojo Hilario. Shoutout po sa inyong lahat, sa lahat ng kamag-anak ko na nasa Pilipinas, especially sa Laguna. Shoutout sa inyong lahat, sa mga kabarangay ko. Shoutout sa inyong lahat at higit sa lahat po, binabati ko ulit ng happy birthday si Allen Katahan ng Paris. Happy birthday, happy 50th birthday, bossing. Ingat ka palagi and more birthday to celebrate with Sisi Joanne. Ingat kayong lahat dyan at sa lahat ng mag-birthday ngayong August, binabati ko ng August. Tapos tayo sa August, September na. So sa lahat na nagsa-celebrate ng September, happy birthday sa inyong lahat. At sana po wag ko kayong madalang magsawang manood ng aking mga vlog. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po. Hanggang sa muli po. God bless. Bye!